Hello mga dads, at meron na naman tayo to troubleshoot na isang Condura window type non-inverter. Ang concern ni sir, hindi daw siya lumalamig. Siyempre, ang gagawin natin, try natin. Pero tinry na natin ito sa loob, ipapakita ko lang kung paano natin siya troubleshoot. Isasagad natin itong thermostat para siguradong aandar yung compressor. Then on natin, ito yung marinig na mga dads. On. Ayun mga dads, at narinig nyo na umaandar yung compressor natin, pero namamatay din siya agad. Ibig sabihin nahihirapan siya mag-start. Kapag mga ganyan mga dads, siguraduhin nyo lang na hindi nyo na siya papaandarin ulit o wag nyo nang ulit-ulitan. Pero dito mga dads, papakita lang natin gamit yung my tester. Papakita ko lang dito mga dads kung ano ba yung pinagkaiba kapag ganun yung kondisyon ng aircon nyo mga dads. Ayan, tingnan nyo. Siya. Ayun na nga mga dads, ang nakita natin sa tester natin ay nag-over-ampere siya. Kapag mga ganun mga dads, make sure na patayin mo na yung aircon tapos bunutin mo na yung saksak. Tapos tumawag ka na ng pinagkakatiwalaan mong technician. Huwag nyo na po siyang ulit-ulitin paandarin or hayaan na nakabukas kasi mangyayari at mangyayari yun ulit-ulit, mag-i-start siya tapos mamamatay, nag-overamp siya. Possible na masira agad yung compressor natin. Mas lalaki po yung gastos. Kaya po nagtitrip yung OLP natin o bumibigay siya, ibig sabihin may mali or may nag-high hump. Ayun po, yun yung compressor natin. At syempre mga dads, ang gagawin natin, bubuksan na natin siya para makita natin yung mga sira talaga o yung defective talaga o kung bakit nagkakaganon siya. Para may reference tayo kay sir. Sir, ito po yung sira, ito po yung dapat palitan. So, tara mga dads, kalasan na. Shoutout nga pala sa mga taga-Bunganan, Magalang, Pampanga. Nandito po kami ngayon. So, tara mga dads. Let's go! Ito na nga mga dads, at natanggal na namin yung cover sa harap. Ngayon bubunutin na namin to. Tataas mo lang siya dito. Ayan, so meron pa natira siguradong tornilyo to mga dads. Siguro yung sa likod kasi ayaw mga dito sa likod. Dito sa side okay na siya. So titingnan lang natin. Ayun, may naiiwan pa lang dalawang tornilyo yung dito sa side ng cover bandang itaas. Yung dalawang tornilyo na yun mga dads, nakakapit din sa condenser natin para hindi po mag-vibrate yung cover niya at hindi maging maingay yung aircon natin. Pag natanggal na yung mga dads, pwede mo na siyang iangat ng ganyan. Ayan, iangat mo na lang siya ng ganyan. Tapos tanggalin mo tong styro. Ito nga palang video natin mga dads para lamang sa mga baguhan, sa mga gusto pang matuto, sa mga veterano nating master dads dyan na mga technician. Sigurado ko basic na lang sa kanila to. So ito medyo marami na rin yung aircon niya. Then tatanggalin mo yung tornilyo dito sa baba para mahila mo siya at yung ground niya dito mga dads. At syempre mga dads, kung bago ka lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung nagugustuhan mo to at may natututunan ka dito sa ating video, ay huwag mo lang kalimutan i-like ang ating video. Ay napakalaking tulong nito sa aming mga content creator. So mga dads, tara! Pakasin muna natin tong cover. Medyo mahirapan ako dito mga dads kasi ayan, nagbibideo kasi tayo tapos ayan, kinakalas natin siya. So bibitawan ko lamang, kakalasin ko lamang mga dads tapos i-update ko kayo. So tara mga dads, let's go! At ito na nga mga dads, at pagkakalas natin, siyempre una natin i-check dyan yung capacitor ng compressor. Kasi si capacitor siya yung nagpapaandar at nagbibigay starting kay compressor. So siyempre mga dads, gagamitan natin siya ng tester para sure tayo na okay pa ba yung value niya o ito talaga yung sira. So ito mga dads, tingnan natin. Let's go! Ito nga palang capacitor natin mga dads ay dual capacitor. Meron siya para sa fan motor at meron siya sa compressor. So yung sa fan motor niya ayan, so 21 point. So naglulus yung tester ko, ayusin lang natin dito mga dads. Medyo matagal na rin kasi itong tester ko at luma naman, baka naman. Ayan, at 0.4 na lang siya mga dads, 0.1. So dito naman tayo sa compressor. Ayan. So sa compressor meron siyang common saka herms, saka si common, saka si fan, makikita mo na. So ayun, 0.1 na lang siya mga dads. Confirm mga dads, si capacitor ang sira niya. So ito nga pala dati na natin ginawa. Ayan, yung sira niya dati, yung fan ayaw umikot. Ngayon naghanap kami ng dual capacitor, wala kami makita. So gawan na lang natin kahit ganun lang daw, basta mapandar kasi sobrang init. Ayan, yung value nga pala niya 30 saka 4. Gumamit na lang tayo ng single capacitor para doon sa pan niya. Tapos nag-jumper na lang tayo doon sa common para mapaandar natin yung fan motor. Ayun na nga mga dads, at kung ganun yung aircon nyo, narinig nyo may tumutunog. So yung OLP yun, ibig sabihin nag-overamp ka. Kapag mga ganun, wag mo na siyang tuloy-tuloy na gamitin. Ito, bibili tayo ngayon ng capacitor galing kay Boss Alex. Ayan. So kung kailangan kayo ng capacitor, punta lang kayo dito sa shop niya. Ito, malapit sa simbahan. Dito lang yan sa Magalang,
San Bartolome Church. At dito sa side, makikita nyo yung pangalan ng shop niya. Wala nang pangalan. Sa sobrang tagal na. Pero Alex Electronics Shop Repair. So kompleto siya dito. Meron sa mga electronics, sa mga aircon. And then, ayan, kung kailangan nyo ng mga pang-install, meron din siya. Mga wire, copper tube, capacitor. So dito ako bumibili. Ayan, subukan nyo siya dito. Sigurado, sulit kayo dito mga dads. At good yung mga product niya. Ito, ititest na natin yung capacitor natin. Pare, testingan mo yun pa. Siyempre, bang ako lalaot. Ayan siya. Hanapin nyo lang yan. Pag wala yan, huwag kayong bibili. Mabait po yan. Mukha lang hindi. So, bago yan, nakabox pa. So, dito, pwede mo siyang patest para sure ka na hindi ka na pabalik-balik. Ayaw ata. Napahiya yata ako. Di ba rin, naman niya kanya. Ayun. Siya, 30. 30.09. So good siya. Ito, patest natin yung isa. Para makita natin yung difference. Baka sira yung tester natin. Pero doon pa lang sa tunog ng OLP, alam mo na sira yung capacitor niya. Para hindi ka nagkakasakit. Para di daw ako nagkakasakit. Shoutout sa mga kabalan dyan. Ayan po. 0.36. Ayan po. Tara, balik na tayo. Let's go! At abang ako'y nagmamarites, siyempre nilinisan. Nagmamarites. Ayan, abang bumili ako ng capacitor, si partner natin, nilinisan niya na yung aircon natin. So, very good tayo dyan. So, ibig sabihin, pagdating natin, assemble na lang tayo. Hindi na tayo maghihintay pa. At hindi na mainip si customer na maghintay sa pag-under ng kanyang aircon. Ito na po yung bago. Ilalagay lang natin siya. So nga pala mga kadads, kapag yung mga OLP tumutunog, lalo sa mga basic aircon mga kadads, hindi porke dito sa video natin ay capacitor yung sira niya. Ibig sabihin, pag nagkaganon sa'yo capacitor, maraming possible po. Pwedeng body system, may nalupi na tube, o kaya naman, stock up yung compressor mo kaya nag-a-hump. So maganda mga kadads na itest nyo pa rin or tumawag kayo ng technician na pagkakatiwalaan nyo mga kadads. So tara mga kadads, merienda time. Let's go! Ito nga pala mga kadads, papakita ko yung OLP sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan, ito po yung OLP. Ayan, overload protection. Ayan po, nakapatong po yan sa taas ng compressor. Pag nakakadetect siya o lumampas siya doon sa capacity niya na amperahe, doon magtitrip siya. Itatanggal niya yung contact niya. Tapos mga ilang seconds or minutes, babalik siya under uli yung compressor kung hindi mo siya pinatay. Kaya mas maganda, i-shut off mo yung aircon at patayin, bunutin yung saksak. Ito na nga mga kadads, at itatry na natin siya. Siyempre gamit pa rin yung tester, lalagay lang natin yung tester mga kadads. Ayan. So dito titingnan natin ang diferensya kanina na umabot ng 19 point something yung amperahe niya nung nag-start siya. Dito kaya mga kadads na napalitan natin yung capacitor, ilan kaya ang magiging reading niya? So ito na mga kadads, abangan na natin. Ayan, pagkasaksak, lalapit ko lang yung para makita. Ayan. Then on natin siya mga kadads. So pagka on, ito po yung reading niya, 2.7, 3, 3.1, 3. Ayan po. So normal na po yung reading niya. Sa 1 horsepower ay tumutumba siya ng 3 to 3.3 o 3.5. Depende sa brand ng aircon at sa model mga kadads. Kung depende rin sa Prion niya. May mga bago kasi ngayon na mas mababa yung reading niya. Kaya mas tipid siya ng konti ng kuryente mga kadads. Ayun, at normal na yung reading niya mga kadads. Ibig sabihin, normal na rin yung running ng compressor natin mga kadads. Malamig na rin siya mga kadads. So okay na siya. Let's go! Balikan natin to mga kadads nung nag-hump siya. So napaka-importante talaga ng OLP para mag-safety yung aircon natin. Kasi imagine mo mga kadads na nagre-reading ka ng 9.94 na amperahe tapos window type na 1 horsepower lang. So napakalaking amperahe nito mga kadads. May possible na masunog o masira yung aircon natin.